So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, another phone comparison na naman ang ating itatakil. So this time, Tecno Spark 30 Pro versus the Itel S25. Ano kaya ang magandang i-purchase ngayong bear month? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So another phone comparison na naman ng ating itatakil. This time, the Tecno Spark 30 Pro versus the Itel S25. So itong dalawang smartphone na to ay, to be honest, hindi sila nagkakalayo ng price at nasa sila, entry-level smartphone category. So both ay kaka-release lang dito sa Philippines, bagong-bago lang. At both smartphone ay napakaganda mga J-Vlog. Pareho ko silang meron dito. Ito yung Tecno Spark 30 Pro ko. And ito ang Itel S25. So itong dalawang smartphone na to ay ni-review ko pa rin as of today. Ayan, tanggalin ko sila sa case. So, the Tecno Spark 30 Pro is the Transformer Edition and the Itel S25 na sobrang ganda mga J-Vlog. And tingnan nyo naman, when it comes sa design, sobrang ganda ng mga smartphone na to. Pero mas piniprefer ko ang design ng Itel S25. Mas premium. Mas premium siya. For me, mukha siyang Samsung Galaxy Z Fold 5 dahil sa kanyang vertical camera module. This one is mukha siyang Realme or the Xiaomi or Xiaomi smartphone na ito yung uso ngayon circular camera module. And ito nga yung Transformer Edition ng Tecno Spark 30 Pro. Ayan siya. So sorry, naglo-loading. Pero ito yung Tecno Spark 30 Pro Transformer Edition and the Itel S25. So usapang SRP or price tayo. So the Tecno Spark 30 Pro Transform Edition na merong SRP na 8,000 pesos, 7,999 with 8GB of RAM and 256GB of internal storage, while the Itel S25 ay merong presyo na 6,500 na merong 8GB 128. So, yun yung lumalabas karamihan ng Itel S25 is 8GB 128 na 6,500. Tapos ito is 8GB 256 na almost 8K. Pero ang magandang balita dito sa dalawang smartphone na ito mga J-Vlog, pag binili nyo to sa Shopee or sa official store nila sa online, makukuha nyo po ito na mas mura. Take for example, the Tecno Spark 30 Pro, nakuha ko to nung 1111 ng 6 Plus. And the Itel S25 nung 1111 ay nakuha ko lang nung 5 Plus. So, sobrang mura. Binibigay ko rin yung original price nila para pag bibili nyo to sa mall, alam nyo rin yung idea kung magkano talaga itong mga smartphones na to. So, very affordable pa rin kaysa SRP. Tapos, mas mura nyo pa makukuha pag sa online nyo to binili itong dalawang smartphone na to. At kung interested pala kayo sa Itel S25 and the Tecno Spark 30 Pro, ilalagay ko po yung links nila sa description box mga J-Vlog. I-check nyo na po. So, ngayon, pag-usapan natin yung specs ng dalawang smartphone na to. Usapang specs tayo mga J-Vlog. Both smartphone, sorry, lowbat kasi to. Both smartphone ay pareho lang ng specs when it comes sa display. Pareho silang AMOLED display, Full HD Plus 1080p, 120Hz screen refresh rate at pareho lang sila ng screen size mga ka-J-Vlog. Kaya walang pinagkaiba ang display ng dalawang smartphone na to. Kaya both ay winners when it comes sa sobrang ganda ng display. So alin man sa dalawang smartphone na to, bibili nyo, bibigyan kayo ng magandang display kumbaga sa isang smartphone. So tie sila when it comes sa display. Next sa OS, sa box kasi nito, merong promise time na future software updates. Itong Itel S25. Pero dito sa Tecno Spark 30 Pro, wala ko na ito sa box niya kasi Transformer Edition yun Pero may pinapromise na fluency ng ilang taon. So, matik, baka ma-update din ito sa mga future updates. Kasi dito sa Itel S25 meron. Kaya both phones ay okay rin naman yung OS. Both ay pareho rin naman sila ng itsura when it comes sa UI. Diba? Hindi naman nagkakala yung Itel OS and iOS kasi pareho naman transient smartphones to. So, when it comes sa OS, pareho rin or tie rin sila. Android 14 pareho at Matic pareho to masusupport na mga OS updates at mabilis pa rin sila kahit na ma-update kumbaga. Next sa CPU or sa chipset, ito very interesting. Ito very interesting mga ka-J-Vlog. The Itel S25 is powered ng Unisoc T620 while the Tecno Spark 30 Pro ay powered ng MediaTek Helio G100. Magkaiba sila ng name. G100, Unisoc T620. Basihan natin yung octa-core CPU or basihan natin yung clock speed at yung GPU. Both smartphone ay powered ng octa-core CPU with the clock speed of 2.2 GHz and both smartphone ay merong GPU na Mali G57.
So, makikita nyo, when it comes sa specs ng chipset nila, ay hindi sila nagkakalayo or pareho talaga sila. Magkaiba lang ng pangalan, pareho ng clock speed, pareho ng GPU. So, expect nyo, the performance of these two smartphones ay pareho lang mga J-Vlog or hindi sila nagkakalayo na lang. Kasi, meron talagang magkakaiba dito kasi magkaiba sila ng ng operating system eh. HiOS versus HiOS versus ITIL OS. Pero yun nga, since both Transsion naman ay hindi naman nagkakalayo yan, ka-expect nyo, pag ginamit nyo to when it comes sa gaming, hindi sila nagkakalayo ng performance din. Next, sa camera. Camera specs ay clear winner po ang Tecno Spark 30 Pro dahil powered to ng, dahil meron siyang 108 megapixel main camera compare sa ITIL S25 na merong 50 megapixel main camera. So, ito gusto ko lang i-clear na hindi po talaga hindi po tayo basihan when it comes sa ganda ng camera ang megapixel. So, nasa software optimization pa rin yan or camera software optimization. Na-test ko na yung camera nito ITIL S25 malinaw din and including this Tecno Spark 30 Pro malinaw din. Pero specs-wise, clear winner po ang main cam ng Tecno Spark 30 Pro. Pero ang maganda dito, yung front cam nito is 32 megapixel which is dito is 13. So, advantage ng ITIL S25 ang front camera, advantage ng Tecno Spark 30 Pro ang main camera niya. Next mga J-Vlog, sa RAM at ROM, both ay 8GB of RAM pero clear winner dito of course ang Tecno Spark 30 Pro na meron 256. I don't know kung may 256 to kasi usually nakikita ko lang 8GB 128. So 128GB. Pero, hindi naman siya talagang advantage for me when it comes sa comparison. Kasi pag naglabas to ng 256, medyo na sila, pantay ulit. Kasi, syempre, mas mahal yung 256 ito. And kung makikita nyo, SRP nito is mas mahal compare dito. So, yun din yung isang factor na mas mataas ang price nito. Dahil 256 siya versus 128GB. Pero 128 is the minimum storage na pwede natin magamit ngayong 2024 going 2025. And pwede pa rin naman. Marami pa rin naman kayo malalagay sa 128GB of internal storage. Next sa speakers mga J-Vlog, a huge advantage sa speaker ng Tecno Spark 30 Pro dahil dual stereo speaker siya at powered pa siya ng Dolby Atmos. Ayan. Compare sa S25 na sad to say, mono speaker lang siya or single speaker. So, bass quality is not good dito sa S25 dahil single speaker lang siya. I'll prefer the speaker of the Tecno Spark 30 Pro dahil Dolby Atmos na siya, tapos dual stereo speakers pa. Yun ang mas maganda doon. Next mga J-Vlog sa biometrics. Biometrics, same na same, both smartphone na in-display fingerprint scanner which is a good addition sa mga entry-level smartphones today. At ang pinakalas mga J-Vlog sa battery and the charging rate. So, charging rate, clear winner po ang Tecno Spark 30 Pro with 33 watts fast charging compare sa ITIL S25 na 18 watts fast charging. Pero both phones ay 5K mAh battery na wala namang pinagkaiba dyan. Pero charging rate, dito tayo sa Tecno Spark 30 Pro. So ilang mga J-Vlog ang ating advantages sila sa isa't isa. So when it comes sa advantages sila, to be honest, when it comes sa advantages sila, clear winner talagang Tecno Spark 30 Pro. Dahil sa meron siyang additional speakers or dual stereo speakers, fast charging rate, yun lang naman yung napansin kong mas advantage na dito. And sa camera, 108, pero advantage naman nito is yung front cam. Pero mas maraming advantage yung Tecno Spark 30 Pro kasi 256 din siya dito sa ITIL S25. So hopefully, nakatulong po itong phone comparison na to kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphones na to.